Before we discuss non-homogeneous LCCDs, let us solve some more example problems for homogeneous linear differential equations with constant coefficients. In lecture 4.2, I solved 4 example problems. Now let me add some more. In this video, I will solve 3 more problems. Okay, so now let us solve example number 5. Solve the initial value problem, y double prime plus y prime minus 6y equals 0. Given the initial conditions that y of 0 equals 1 and y prime of 0 equals 0. So, since this is an initial value problem, may makukuha dapat tayong particular solution. Again, our final answer should be a particular solution na walang mga arbitrary constants kasi meron tayong mga initial conditions. Okay, so paano isolve ang problem na ito? First, kailangan muna natin ng auxiliary equation. Okay, sulat natin dito, auxiliary equation. Ano ang auxiliary equation ng differential equation na ito? Lahat ng may derivative terms, gagawin mo lang siyang m. Tapos, yung order ng derivative, gagawin mo lang exponent. So, m squared plus m minus, since ito ay walang derivative, kopyahin mo lang yung constant na 6 and then equals 0. So, meron na tayong auxiliary equation. The next thing to do is to get the roots of this quadratic equation. So, madali lang naman ito kasi ito yung pwedeng ma-factor. Ano ang factors ng negative 6 na magbibigay ng sum na positive 1? Yung coefficient ng m, di ba? So, yan ay positive 3 at saka negative 2. Di ba? So, we have m plus 3 and m minus 2. Yan. So, from these factors, makukuha na natin ngayon yung roots. Yung m1 ay negative 3 at yung m2 ay positive 2. Kaya, may makukuha na tayo ngayong general solution. So, sulat natin dito. General solution. Meron tayong dalawang distinct roots. Kapag dalawang distinct roots, ano ang format ng general solution? For the first root, which is negative 3, we have c1e raised to negative 3x. Tapos, para sa pangalawang term, meron tayong c2e raised to positive 2x. O, diba? However, this is not yet the final answer because we are given these initial conditions which would enable us to solve for a particular solution. No? So, dapat natin malaman yung values ng C1 at saka C2. Pero bago natin yon malaman, kinakailangan muna natin itong kuhanan ng first derivative. Bakit? Kasi po, may condition tayo na nangangailangan ng first derivative. Ayan, o y prime of 0. So, kuhanan ko ito ng y prime. Y prime equals negative 3c1e raised to negative 3x plus 2 c2e raised to 2x. So, ngayon meron na tayong y at y prime. Pwede na nating i-apply ang mga conditions na ito. Yung unang condition, ang ibig sabihin niyan kapag ka ang x ay equal sa 0, ang y ay equal sa 1. Ito yon. So, dito papalitan ko yung x ng 0. So, ang matitira lang dyan, c1 plus c2. Diba? c1 plus c2. Tapos yung y, gagawin kong 1. Equals 1. Okay? Tapos, ito naman. Kapag daw ang x ay 0, dapat ang y prime ay equal din sa 0. Ayan siya. So, ito kapag pinalitan ko ng 0, ang matitira lang ay negative 3c1 plus 2c2. Negative 3 C1 plus 2C2 equals yung y prime papalitan ko ng 0. Diba? So, pwede na nating isolve itong dalawang equations na ito simultaneously. Pwede kang mag-elimination method or substitution method, pero gusto ko calcu na lang para madali. Ano? So, solve natin yan gamit yung equation solver ng calcu mode 5. Tapos, piliin mo yung 2 equations, 2 unknowns. So, dito sa calcu format, yung constant term dapat nasa right side. Okay? So, ganito naman yung ginawa natin. Kaya, isa-substitute na lang natin yung mga coefficients niyan. Diba? At saka yung constant na nasa right-hand side. So, same na yung format dito. Piliin natin yung 1. I-input natin yung mga coefficients. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Tapos, sa second equation, negative 3, 2, 0. Negative 3, 2, 0.
Okay. Tapos pag pinindot natin yung equal sign, yung unang lalabas, yun yung value ng x, yun yung para sa C1. Tapos yung y, yun yung value ng C2. Okay? Ayan, meron tayong 2/5 at saka 3/5. Okay, so that means ang value ng C1 ay 2/5 at ang value ng C2 ay 3/5. Now, knowing the values of C1 and C2, we can now have our final answer, which is a particular solution of this initial value problem. Sulat natin yung final answer. Y equals C1, which is 2/5, e raised to negative 3x, plus yung C2, papalitan lang natin ang value niya, which is 3/5. Diba? Times e raised to 2x. So we now have our final answer, the particular solution to this initial value problem. O, diba? Madali lang siya. So ngayon, pwede ba nating i-check or i-verify kung tama ang ating solution? Pwede naman. Paano? Tingnan natin kung ang solution ay magsasatisfy dito sa dalawang ito. Okay? Kasi kung may mali ka dyan algebraically, hindi magsasatisfy. Makikita mo yung mali mo. Okay? So let us see if this answer is indeed correct. Kunin natin yung y of 0. Kapag ka ang y of 0 kinuha mo, di yung x dito papalitan ko ng 0, dapat ang sagot doon ay 1. Diba? So, yung y of 0, ang matitira lang dyan, 2/5 plus 3/5, which is equal to 1. So, that means nasatisfy mo ang condition na ito. Diba? How about the second condition? Kunin mo yung y prime. Okay? Ang y prime niyan ay negative 6/5 e raised to negative 3x plus 6/5 e raised to 2x. Na kapag ka ginawa nating ang x ay 0, so 0 tong x, 0 tong x, ang matitira negative 6/5 plus 6/5, which is 0, o diba? So nasatisfy natin yung dalawang initial conditions. Kaya sigurado tayo at confident tayo na yung sagot natin ay tama. So sa exam dapat ganyan ka rin, ano? Hindi lang pwedeng pagka nagkaroon ka ng final answer tapos na. Iisipin mo, is there a way for you to verify your final answer? If there is a way to verify, then check to see if your answer is correct. Kasi kung yan ay ma-verify mo na correct, confident ka sa sagot mo. At pag yan ay chinek mo, tapos may nakita ka na mali, 'di ba? So may itama mo yung mali mo, 'di ba? So let us solve another example. Example number 6. Here we have a third order DE, 3D cubed plus 5D squared minus 2D acting on the dependent variable y. So itong term na nasa loob ng parenthesis, yan ang iyong linear differential operator which acts on the variable y. So we now have an LCCDE that is homogeneous. Okay, first step, kagaya ng ginawa natin kanina, kuhanan mo siya ng auxiliary equation. Ang auxiliary equation ng differential equation na ito ay 3m cubed plus 5m squared minus 2m equals 0. So since ito ay cubic equation, kinakailangan makakuha tayo ng tatlong roots. At para makuha yung tatlong roots na yon, common factor yung m. So may matitira sa loob na 3m squared plus 5m minus 2. Okay. So yung una mong root para dito, m1 is equal to 0. Ano yung dalawa pang natitirang roots? Kung tinatamad ka mag-factoring at ayaw mo rin naman na mag-quadratic equation, calculator lang yan, no? So, mode, equation uli, tapos, piliin mo yung quadratic. So, 3. Yan. So, ilagay na natin yung kanyang mga coefficients, 3, 5, negative 2. 3, 5, negative 2. Equals. And then, para makuha mo yung roots, equal sign. 1/3 and negative 2. Ayan. So, ang roots natin, m2 is 1/3 and yung pangatlo, m3 is negative 2. So, we have 3 distinct roots. Case 1 yan, di ba? Okay. So, dahil meron na tayong roots, makukuha na natin ang general solution. Okay. Sulat natin dito, general solution. Dahil meron tayong root na 0, dapat sa solution, makakaroon tayo ng constant na term, di ba? Okay. Kasi yung C1, e raised to 0 is just C1. Tandaan, kapag may root na 0, dapat may constant term sa iyong solution. Plus, para sa root na ito, C2, e raised to 1/3 x plus
C3. Para naman dito, e raised to negative 2x. So, there you go guys. Meron na tayong general solution. Di ba? Ang dali lang. Sobrang dali. Ngayon, since wala namang given na initial conditions dito, hanggang general solution lang ang makukuha nating solution. So, sir, kung gusto kong malaman yung values ng C1, C2, at C3, ano ang kailangan ko? Kailangan mo ng tatlong conditions din. Okay? Kasi third order yan. And those conditions are y of 0, y prime of 0, and y double prime of 0. So, you need these three so you can determine the values of C1, C2, and C3. Okay? And again, since they are not given, ang final answer natin is just a general solution. Okay? Andali lang, di ba? Last example for this video. Example number 7. Ay! Meron tayong fourth order na LCCDE na homogeneous. Again, ano ang unang step? Auxiliary equation. Sulat natin, ano ang auxiliary equation ng differential equation na ito? Madali lang. Lahat ng D, palitan mo lang ng M. M to the fourth minus 7M cubed plus 18M squared minus 20M plus 8 equals 0. So, since yan ay fourth order, hindi na carry ng ibang calcu, di ba? Yung iba kasing calculator, hanggang cubic lang ang kayang isolve. Yung iba naman, capable of solving the roots of a fourth order or fourth degree polynomial like this. So, sir, paano kung hindi kaya ng calculator ko yan? Ano ang gagawin ko? Mag-trial and error ka using synthetic division. No? Manghula ka ng root, tapos i-prove mo kung root siya or hindi. So, it would always be better to see if 1 is a root. Kasi common yan yung 1. No? Kung hindi yung 1, negative 1. And then 2, negative 2. Di ba? Okay. So, paano yun? Kukopiyahin mo lang yung coefficients in order of decreasing powers. So, ito yung mga coefficients. 1, negative 7, positive 18, negative 20, and 8. Now, kung mag-assume tayo yung 1 ay root niya, di dapat yung m-1 ay factor, di ba? And if m-1 is a factor of this, dapat yung makukuha nating sagot sa dulo ay 0. So, paano ginagawa yung synthetic division? So, ang inilagay natin dito is yung root na 1. Okay, so unang step, bring down mo to, and then 1 times 1 is 1, and then i-add mo siya. So, negative 6, and then multiply again. So, we have here negative 6, i-add mo, magiging 12, multiply mo, magiging 12, i-add mo, pag yung negative 8 minultiply ko ng 1, ang sagot ay negative 8, at pag in-add ko yan, ang sagot ay 0. So that means yung una nating nahulaan na root ay talagang root nga ng equation na ito, di ba? So meron na tayo ngayong m1 is equal to 1. So may matitira pa tayong tatlong roots na pwede na nating makuha gamit ang calculator kasi ito quadratic na to Okay? So, para makuha yung 3 remaining roots, mode equation uli, mode 5, and then cubic to. So, cubic is 4. I-input natin ang mga coefficients. 1, negative 6, 12. 1, negative 6, 12, negative 8. Yan. So, pag pinindot ko to, lalabas yung tatlong roots niya. Okay? 2. Ay, isa lang. Ay, so that means kung isa lang ang lumabas, ayan 2 lang. That means yung tatlong yun lahat ay equal sa 2. Yun ang ibig sabihin nun. So that means that M2 is equal to M3 is also equal to M4. And all of them are equal to 2. So meron tayo ngayong case 1 at case 2. No? Merong distinct at merong repeated. Diba? So makukuha na natin ngayon ang general solution nito. Okay, ano ang kanyang general solution? For the first root na 1, ang solution natin dyan ay C1 e raised to x. Yun lang, di ba? Para naman dito, sa 2, yung unang 2, that is C2 e raised to 2x. Plus, okay, so since repeated yung 2, kokopyahin ko lang to pero magmumultiply ako ng x. C3x e raised to 2x. Bakit tayo nagmumultiply ng x? So that all the terms here would be linearly independent. And then for the last one, M4, na ulit-uli. So, kopyahin ko lang to pero i-multiply ko ulit ng x. So, ito magiging x squared na.
C4 x squared e raised to 2x. So, meron na tayo ngayong general solution. Di ba, ang dali lang? So, since madali lang yan, I expect na sa susunod na quiz, kapag itong topic na ito ang aking ibinigay na quiz, dapat ikaw ay makapasa na. Okay? So, bago ka mag-take ng quiz, ito muna yung mga exercise problems na pwede mong pagpraktisan. O, ayan. Pwede mong i-screenshot. No? Pag na-screenshot mo, isolve mo para bago mag-quiz ay praktisado ka na. Okay? So, you should watch out for the next video kung saan i-discuss ko naman kung paano mag-solve ng mga non-homogeneous LCCDE. So, doon ay gagamit tayo ng technique na tinatawag na method of undetermined coefficients. Okay? So, bye!